Hi guys, today's video ay pakibantay ang aking talang pusang natutulog. Baka mamaya isan mapunta guys. Pantayan nyo nga sila. Ayan ay si Lati at si Muka natutulog doon sa kanilang higaan. So makikita ninyo sa baba is si Muka at sa taas naman ay si Lati. Ayan, ang himping ng tulog. No. Kasi kakatapos lang nilang kumain. Ayan. Wala naman silang problema niyan. Basta ay makakain at busog. Tulog. Sarap maging pusa, no? Kain tulog lang. Pag gutom, hingi ng pagkain. Iyak-iyak doon. Sama-sama kung saan. O, tawagin ko kaya. Latte? Latte? Ba, hindi ako narinig. O, ayan. Kita mo yung buntot? Magalaw. Latte? Latte? Oh. Mukha? Si Mocha naman. Po, ang himbing naman ng tulog ni Mocha. Mocha! Mocha? Hoy! Gumising ka! Mocha! Nakadilat ng mata. Yung si Latte naman is ginagalaw yung kanyang buntot. Latte! 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 Ayan. Sa taas yung Latte. Si Latte is lalaki. Mocha? Mocha! Shh! Mocha! Mocha! Mocha, come on! Nakadilat yung mata ni Mocha. Nakatingin. Di mo ka sa baba. Sabihin, disturb mo ka naman sa tulog namin. Ikaw talaga. Ang kulit-kulit mo. Hey, girl. Boy. Come here. Come. Abay. Yun, guys. So, tingnan niyo muna sila. Time check is 8:30 p.m. na ata to. 8:48 in the evening. So, alas 8:48 na ng gabi. Dito po tayo ngayon sa Castle Bay. So, 4 lang kami dito sa bahay. 2 pusa, 1 aso at ako. Kasi yung amo ko umalis. Napunta sa kabilang bansa. Kabilang bansa na tawag doon. So, napunta doon sa lugar ng nanay niya. Yung alaga ko naman na anak niya, doon din nag-aaral. So, sabi niya sa akin, every month, bali 10 days lang yung uwi nila dito sa bahay, tapos balik naman doon. Bali, 8 months yun. Sabi niya sa akin, pagkatiwala ko sa yung aking bahay. Kasi wala kami. Pero, hindi pa ako nakapaglinis. Bukas. Naglaba lang ako. Tapos, pag malapit na silang dumating at saka na ako mag-retouch ng kanilang bahay. So, siguro sa mga end of the month, ng August na to, uwi na din sila kasi sahuran na yun. O, di ba? Yung problema na wala tayong overtime ngayon kasi wala sila. Ako kasi kapag nandito sila, hindi ako nag-day off. Nagpo-work ako. Kasi nga, sa akin naman, wala naman akong gagawin sa labas, di ba? Gagastos ka lang naman. Eh dito, makapagpahinga ka naman. Parang day off mo na din kasi wala sila dito tuwing linggo. Umaalis. So, nagsisimba, tapos uwi na minsan yan, gabi na. So, wala kang matrabaho. Yung pusa lang at saka aso, bigyan mo ng pagkain. Yung aso naman, ilakad mo sa baba. Yun lang. At kagandahan dito is maaga pa kaming natatapos. So, pag nandito sila is 6 o'clock in evening yung kanilang dinner. After 30 minutes, wala nga 30 minutes, tapos na yan sila kumain. Diligpitin ko na yan. After that, wala na akong gagawin.
So, kakain na rin ako ng aking dinner at saka katapos niyan, akit na ako sa aking kwarto. Kasi may maliit akong kwarto dyan. At least may privacy. Yun. Yun lang yung kagandahan doon. And hindi ako sure food, bali food allowance ako. Mahirap pala, no, kapag food allowance. Sabi nila mas maganda daw yung food allowance. Pero para sa akin, mas maganda yung share food kasi kung anong meron, pwede mong kakainin. Katulad ng dati kong amo, share food ako sa kanila kahit kung anong gusto kong kainin, nandyan lang sa rep, kukunin ko, walang problema yun. Share food niya di ba? Tapos, ngayon, food allowance ako, 1,000, hindi ka siya sa 1 buwan yun. Lalo na kung matakaw ka sa pagkain. Katulad ko, rice ako palagi. So, syempre, 3 times a day, bibili ka ng ulam mo, magkano ba ng ulam? Ang mahal pa naman. Tapos, hindi ka naman makatipid dito kasi malayo yung wet market. Wala kang mapabilhan ng murang gulay. Dito, tawag doon, malapit sa Welcome. Ang mahal naman ng mga bilihan doon sa Welcome. Hindi ka makatipid. Kaya mas maganda talaga yung share food basta hindi lang madamot yung amo. Kasi bibili ka pa ng bigas, magkano nga ba ang bigas? Katulad ko, 10 kg, hindi pa kasi yan sa isang, sa isang buwan kasi nga matakaw nga ako sa rice. Kasi kapag hindi ako kumakain ng rice, nanginginig yung buong katawan. So, kailangan ko talaga kumain ng rice. Pero dito, yung kinakain nila is vegetarian sila. So, gulay lang talaga. Tapos, spicy pa yan ha. Yung meat nila, konti lang. Minsan lang sila kumakain ng meat. Wala talaga. Hindi ka makakupit ng mga extra food na kung magluluto ng pagkain nila kukupit. Hindi. Hindi pwede yun kasi nga maanghang yung pagkain nila. Hindi naman ako mahilig sa maanghang. At saka konti lang yung niluluto mo tapos kukunin mo pa ba? Konti lang. Pero dito maganda yung view dito kasi nga malapit kami sa dagat. O ayan. Kitang-kita dito yung Chimchachoy. Ayan, kita niyo yan? Ayan. Diba ang ganda? Ang ganda no? Dagat. Ayan, dagat yan. Yan. Yung Chimchachoy yan eh. Kasi dito kami sa Causeway Bay. Yan. Diba ang ganda? So, to you. Yung dalawang pusa, ang himbing ng tulog oh. Hi! Latte? Okay? Nung dati, nandun sila sa CR, nandun yung nilagay yung kanilang higaan. Kaso lang, mainit doon. Kapag sirado mo. Kaya inayaan ko na lang sila sa labas. Kapag iihi naman sila at tatay, pumunta sila doon sa kanilang taihan sa CR. Katabi ko dito ngayon yung aking alagang aso. Isang Pomeranian lalaki. Ang kulit. At saka malapit na rin matapos yung kontrata ko dito. Hindi ko alam kung i-renew ako or hindi.
So, kung hindi naman is maghahanap tayo ng panibagong hamon. Kung irin nyo naman is thank you. Ganun lang yun. You wanna go down? Adoni? May go down ka? Shaking ka dyan na yung kape ko. Baba ka na. Buda na. Yung buhok mo, ang dami na. Baba ka na, buda na. Halika na, ibaba na kita. Baba na kita? Budan ka? Ay, bababa ka? Budang? Bababa siya. Doon siya matulog sa kanyang higaan. Punta na siya doon sa... Bye-bye! Pupunta na siya doon sa kanyang higaan. Go na. Go to your bed. Ayaw mo na dito eh. Go to your bed. Ay, naantok ako. Hindi ako nakatulog ng afternoon na to kasi late na rin ako nagising kanina. Kaya ngayon naantok ako. Pero may kailangan akong tapusin. 5, 6, 4, 8. 5, 8, 4, 8. Oh my gosh. So guys, so thank you for watching. See you for the next video. Tulog na tulog yung aking dalawang pusa. Bye-bye! God bless you all!